So kamusta po mga ka-Streetwise 'no? So ito mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong bagong nauungkat na korapsyon na nangyari nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte. Kumbaga, 'di ba merong Parmali, merong free gate deal. So ito, bago ito, 'di ba bagong ungkat po ito. So ito nga po ay tungkol po sa Malampaya. Okay. So ngayon na para makuha natin yung point mga ka-Streetwise 'no, ang nag-file po ngayon ng kaso dito is Ombudsman. So ako medyo nagulat po talaga ako dito 'no, kasi ombudsman nag-file ng kaso. Tandaan natin mga kababayan na yung ombudsman po ngayon, yung chairman diyan ay appointee po ni Digong, 'di ba? Si Samuel Martires. At si Samuel Martires mga kababayan, siya po yung naglabas ng circular memorandum para itago po yung salin ni Digong, 'di ba? Pero ang point dito mga kababayan kasi ito, ang point ko kasi dito, kung appointee na nga ni Digong itong si Martires at nakasuhan pa rin itong sila Alfonso Cusi ng Department of Energy noong panahon ni Duterte, so ibig sabihin nito, hindi kayang ano, hindi kayang maniobrahin. Kailangan kasuhan po talaga. Kasi tandaan natin mga kababayan na hindi lang naman po kasi si Martires ang may hawak ng ombudsman. Siya lang yung chairman, pero meron pong mga ano yan may ibang mga naka-assign po diyan na nagfa-file po ng kaso. So malamang ito po yung kaso ni Alfonso Cusi, hindi na po talagang kayang harangan ni Martires. Okay? So ito pakita ko to sa inyo no. Ito nabalita ito nung nakaraan pa to eh. So sabi dito, Ombudsman lauded for pursuing graft raps versus Alfonso Cusi over Malampaya deal with Dennis Uy. Ayan tayo eh. Oh. Mga kababayan, sa hindi lang po nakakakilala kay Alfonso Cusi, siya po yung isa sa pinakamalapit po na kaibigan ni Duterte na parte po at officer po ng PDP Laban at siya rin po yung na-assign na Department of Energy noong panahon nga po ni Digong. So alam niyo kung anong nakakagulat dito? Ito na para mas madaling maintindihan na binigyan po nila na pinabayaan po at binigyan po ng share si Dennis Uy sa Malampaya ng 45% po ata, mamaya babasahin natin mamaya no, na wala namang kakayahan si Dennis Uy para humawak ng isang kumpanya regarding po sa enerhiya. Kasi mga kababayan no, ang point dito no, dapat po kasi kapag ganyan po na regarding po sa enerhiya or energy or kuryente, dapat po kasi kapag binebenta po ito sa isang public company, dapat po ang nakikinabang dapat dito is yung taong bayan. Pero dito po mga kababayan, no, malinaw po, mamaya papakita ko sa inyo, malinaw po na binenta ng Department of Energy sa pamamagitan nga po ni Alfonso Cusi ang share po ng Malampaya, pero ang nag-benefit lang pala dito si Dennis Uy. Di ba? So pakita ko sa inyo dito, no? Continue natin, ha? Actually, mabigat to. Parang, ano to, parang mali tong kaso na to. Oh. So, the Office of the Ombudsman received praise from Senator for recommending the filing of graft charges against former Energy Secretary Alfonso Cusi in connection with 2019 sale of majority shares in Malampaya gas field to Dennis Uy, Udena Corporation. Actually, napaka-interesting nito, no? The Ombudsman found probable cause to charge Cusi and other former officials of the Department of Energy because of their role in approving the purchase agreement between Chevron and Udena. So, yung Udena mga kababayan, ito po yung pagmamay-ari po ni Dennis Uy. At yung Chevron mga kababayan, ito po yung dating nagmamay-ari ng parte ng Malampaya na nagbenta po kay Dennis Uy. 'Di ba? So nagmaniobra dito po yung Department of Energy na ito para mas maganda merong video dito eh. Na-report na ito sa radyo eh. So ito panoorin natin to Okay, sige. Secretary Alfonso Cusi at 11 pang opisyal ng Department of Energy dahil sa sinasabing pagpapadali sa kontrobersyal na pagkuha ni Dennis Uy ng 45% stake ng Chevron sa Malampaya Gas Project. Ito ay matapos na makitaan ng Office of the Ombudsman ng probable cause para sampahan ng kaso ang 12 opisyal, kabilang sina Energy Undersecretaries Donato Marcos at Robert Uy, Assistant Secretaries Gerardo Erquisa Jr. at Leonido Pulido III
III, Energy Resource Development Director Cesar de la Fuente III, ERD Assistant Director Guillermo Ansay. Gayon din sinasabing pagpapadali sa So, ang daming kinasuhan, no? 12. So, malinaw dito sa report, no, na 45% po talaga yung nakuha po ni Dennis Uy. So, mabigat po ito, no? So, tingnan nyo pa. Continue natin. Chief Telma Cerdena, Petroleum Resources Development Supervisor Demogen Antiporda, Energy Director for Legal Arthur Tenazas at Energy Lawyer Rowena Joyce de los Santos. Kakasuhan ng 12 opisyal ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa oras naman na mapatunayang nagkasala ang mga ito, mahaharap sila sa matitinding parusa, kabilang ang pagtatanggal sa trabaho, pagkakakulong at habang buhay na pagbabawal na humawak sa public office. Si Cusi at ang kanyang mga dating kasamahan ay inakusahan ng railroading sa pag-aproba ng deal sa kabila ng kakulangan ng technical expertise at hindi kompletong mga dokumento ng UIS Udena Corporation. At yan ang news scoop, Kim Gomez. So, ito yung sinasabi ko mga kababayan, no? Actually, ano to isa ito sa mga scheme ni Duterte na kahit po na hindi karapat-dapat at kulang sa dokumento at walang kakayahan na humawak po ng negosyo, basta malakas ka kay Digong, binibigay po nila yung kumpanya. Parang si LTG ni Bongo. 'Di ba? Ito yung pinakamagandang example eh. Yung CLTG Builders po ni Bongo nakakategory B na lisensya sa construction. Pero nabibigay po sa kanya is yung category AAA na proyekto. So kahit na walang kakayahan ng kumpanya ni Bongo is 'di ba nabibigyan po siya ng proyekto. Malalaking proyekto. So parang ganun din po nangyari po dito kay Dennis Uy regarding nga po dito sa Malampaya. At tandaan natin mga kababayan na si Dennis Uy po ay taga Davao po yan. Taga Davao City po yan. Okay. So ngayon, kung babalikan po natin itong topic na to, tingnan nyo to ha. Okay. So, wait lang. Ito. Okay. So, ito yung nangyari. Okay. Ito na balita ito noong 2021. Okay. Dennis Uy takes control of Malampaya after Shell sale. Yan. So, kasi Chevron, di ba? So, Shell nga yun. So, ang naging problema dito ni Cusi is sila po yung nag-railroad ng deal from Shell to Udena ni Dennis Uy. Na kahit po kulang-kulang ng dokumento at kahit po na walang kakayahan po si Dennis Uy, especially po yung Udena, para po hawakan po ang isang malaking kumpanya or malaking proyekto tulad nga po ng Malampaya. So may problema doon kasi mga kababayan tulad ng sinabi ko kanina, dapat po kasi pag may ganyang klaseng mga deal, especially nag-uusapan dito enerhiya, dapat po public interest po ang inuuna. Pero dito po, makita natin dito na ang inuna po dito is yung Dennis Uy interest. So syempre ang tanong dito, magkano? Magkano? Magkano yung nyo dito, kasunduan nyo dito? Kasunduan. Magkano yung kasunduan nyo dito? Oh. Kasi mga kababayan, magtatanong tayo dito eh. Bakit nyo ni-railroad yung pagbebenta ng parte ng Malampaya sa isang crony ni Duterte? Maniniwala ba kayo dito na, di ba especially nakita natin, na kulang sa dokumento, walang kakayahan na humawak ng kumpanya si Dennis Uy para po sa enerhiya. At eventually mga kababayan, binenta pa ni Dennis Uy yung Malampaya ulit. So wala talaga siya kakayahan. So bakit nyo pinilit na ibenta ito kay Dennis Uy? So ang tanong dito, hindi tayo may iwasan na magtanong kung magkano ang kasunduan na nakulimbat ng DOE nung panahon nga po ni Duterte. Di ba? So tingnan nyo to continue natin sabi dito. It's final, di ba? Davao-based tycoon Dennis Uy now holds the controlling stake in the country's biggest natural gas venture of Palawan. Nag-iisa na nga lang po itong offshore oil natin, kinukurakot pa. In a statement on Thursday, Shell Philippines Exploration announced it sold its 45% share in service contract in 38 in Malampaya deepwater gas to power to UIS Udena Corporation, which already own a 45% stake in the project. Diba?
The 10% belong to state-run Philippine National Oil Corporation. So ito malupit. Ito dito nagkanda-hetot-hetot si si Kusi eh. The transaction valued at $38 million. Tandaan nyo we are not talking about peso. We are talking about dollars, million of dollars, hundreds of million of dollars, $380 million with additional payment up to 80 million between 2022 to 2024. So hulugan pa pala, no? So ngayon mga kababayan, tingnan nyo to. Ang problema dito, ito. Ano ba yun? Ito problema dito. Okay. Ayan. Ang problema dito mga kababayan, inutang pa ni Dennis Uy yung pambili po ng malampaya. So ito mga ka-streetwise, no, may nakita ko ditong hiwalay na article. Sabi dito, debt pile. As his business empire grew, so did the debt pile, which is normal for any aggressive company. Actually, natural naman po yun. Kapag lumalaki po yung negosyo, nagkakautang, natural naman po yun. Pero ang point dito mga kababayan, di ba? Palpak po dito si Kusi. Kasi ito tingnan nyo to as the end of 2017, Udena had interest-bearing loans of 85 billion pesos, up to 200% from just 28 billion in the previous year. So baon sa utang po si Dennis Uy. Uy Camp repeatedly said this was manageable. So syempre, natural para makakuha ng confident, di ba? In 2019, Odena's debt to equity ratio improved to 2.7% from 3.09% in 2018. But things became problematic not only for Odena but all business in the country, whether big or small, when COVID-19 struck in late 2019. So alam nyo kung anong tanong dito? Kung kailan po nakakaproblema po ang negosyo noong 2019 dahil po sa COVID, doon din po nila binenta po yung malampaya kay Dennis Uy. At ang malupit dito mga kababayan, anong naging ending nito? Ang ending mga kababayan, dahil po sa laking unang utang po ni Dennis Uy, hindi niya po na-sustain yung malampaya. So, nangyari dito, Philippine Tycoon Dennis Uy sells malampaya gas tank amid debt woes. Binenta niya ito kay Enrique Rason. Wala na siyang choice eh. Diba? So, dito natin makikita, napalpak po talagang ginawa na pag-railroad nga po ni Kusi. O sabi ng ombudsman yan sabi ng ombudsman. Kasi kung talagang sustainable at kayang hawakan ni Dennis Uy yung malampaya, dapat hindi niya ito bebenta. Ang problema, ang ending binenta niya rin po. Kasi wala eh. Wala eh. Puro utang eh. At mga kababayan, wag po natin kakalilimutan na si Dennis Uy po ang isa po sa pinakamalaking contributor nung panahon nga po ni Digong. Ito Millionaires for Digong, top donors, di ba, of Rodrigo Duterte, May 2016 elections. So, di ba, si Floriendo Antonio, si Alan Peter Cayetano pala, 71 million, no? Grabe, no? So, ito si Dennis Uy, mga kababayan. Di ba? 30 million. Di ba? 30 million po ang dinonate ni Dennis Uy para po sa candidacy ni Duterte noong 2016. So, ganyan po kabulok po ang politika sa Pilipinas kasi nga po, bukod sa personality politics na nga po tayo, is nabubuhay po ang mga politicians natin sa utang na loob. Di ba? So, kayo ba naniniwala ba kayo na walang kinalaman dito yung pag-donate ni Dennis Uy para makakuha ng mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas? Kasi, una mga kababayan, hindi lang po kasi malampaya po yung napakailaman ni Dennis Uy. Pati rin po yung Dito Telco. Nang ending din mga kababayan, binenta rin po ni Dennis Uy. Yung Dito. Di ba? Dito Telco. Di ba? So, yun ang point natin dito. So, dyan po sa Team Brief mga kababayan, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa bagong anomalya na pinasabog ngayon ng Ombudsman regarding nga po dito sa kontrata na pinakailaman daw po ng DOE regarding nga po sa Chevron Shell at saka dito po sa Odena ni Dennis Uy. Kayo ba naniniwala ba kayo na isa itong pangurakot? Kayo ba naniniwala ba kayo na meron ito kasunduan? Cash
kasyunduan pala. Kasyunduan. Di ba? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.